Nagmamaktol kayo dahil sa palagay nyo, hindi hip-hop yung nanalo. Pero pag naglalabas ng kanta yung mga solidong hip-hop, di nyo naman sineshare. Alam nyo bang higit pa sa nakakuha ng award yung pakiramdam namin kapag may nag-share ng kanta namin, kahit sino pa yan. Meaning to say, mga tol, ganun mag-appreciate or maka-appreciate ang mga rap artist dito sa hip-hop. Gusto mo bang kumita habang pinapanood ang paborito mong sports? Well, gusto kong ipakilala sa inyo ang 1xBet. At ang malupit pa dito ay sa unang deposito mo mga tol, pwede kang makakuha ng up to 7,000 bonus. Kung paano mo kuha yun, i-click mo lang yung link na nasa comment section at mag-register ka na dyan at itype mo lang ang promo code na paputok. At syempre, pwede kang tumaya sa NBA, PBA, UFC, boxing, at marami pang iba na pwede pagpilian sa 1xBet. At syempre, kung malupit ka mag-predict kung sino man nanalo sa mga naglalaban, ay automatic pera agad yun. At kung feeling mo naman ay paldong-paldo ka na, ano pang hinihintay mo? I-cash out mo na yan dahil napakadali mag-cash out dito. Meron nga pala ditong GCash, Paymaya, at syempre, bank. Kaya ano pang hinihintay mo? Download nyo na ang 1xBet. Wait, there's more. Keep it fun. Gamble responsibly. Bawal nga pala to sa minor, ha? Yo, check mga kanok, napaputok ng putok na balita sa inyo, putok na balita sa akin. For today's video mga tol, pag-uusapan natin ang isa sa mainit-init na pinag-uusapan ngayon sa social media. At ito ay tungkol kay Josh Cullen. I don't know kung tama yung pagkaka-pronounce ko, no? Dahil masyado na daw nagiging toxic ang hip-hop industry dahil hindi daw deserve ni Josh natanghalin bilang hip-hop of the year. At ang nag-award nito ay Wish. So, dito maraming nagbato ng mga emosyon or opinion. At yun naman ay katanggap-tanggap dahil mga opinion. Pero, ang hindi ko lang matanggap dito mga tol, bakit umabot sa ganitong sitwasyon? Personally mga tol, masaya ako kasi ang hip-hop ngayon ay mainit. Kasi sa tuwing ganito yung nangyayari, umiinit tayo yung hip-hop. Basa muna tayo kung paano nga ba nangyari or anong nangyari, paano nagkaroon ng tensyon or init. Okay? Dito sa social media mga tol, hanapin natin yung Josh Cullen. Dito sa social media mga tol, si Josh Cullen ay isa pong member na SB19 na kung saan meron siyang 434k followers. Siya po ay na-awardan ng Hip Hop of the Year. So, ito yun, no? Sa music, Wish Music Awards. So, sobrang marami nagulat doon. Pero, deserve nyo naman yan dahil sa oras at panahong ginugol niya sa sarili niya. So, ito yun. Yung Wish. Panoorin natin, ha? And the Wish Hip Hop Song of the Year Award goes to Josh Cullen! Get right! Pero seriously, first of all, sabi ko po kanina doon, mga idol ko po kasi talaga yung mga kapwa nominees ko for this category. So, shoutout po sa inyo, syempre, O-Side, Evabi, sila Flo G. Sobrang i-cherish ko po ito. This is not just an award for me, but this is a checkpoint para sa mga future plans at sa mga future, syempre, achievements ng OPM at ng hip-hop. Even ako nagugulat paano nga nangyari yun eh. Siguro maraming magagalit talaga kung paano nangyari yun. Pero, huhukayin natin ha. Again, huhukayin natin. Kasi nakita ko na lang yung pinakamainit na pangyayari. Huhukayin lang natin. So, dito, mapapansin mo mga dancer sila eh, no? Josh Cullen wins Hip Hop Song of the Year. Get Right? Okay, Get Right yung kanta niya. Punta tayo kay, kung bakit nagkaroon ng tension. Kay paring Ato. Ayan. Malakas mga alas ka to eh. Ayun na. Uy, nag-react din si TPC oh. Iba ka talaga, Ato. Pag si Ato ang gumala, talagang maingay. I love you, Josh. Oh, pati agad sila. Tingnan natin ha. Ito. And the Wish Hip Hop Song of the Year Award goes to Josh Cullen! Get right! Paano nangyari yun? Ay, hindi rin namin alam, boss. Hindi rin namin alam. Kung gulat na gulat ka, mas gulat na gulat din kami. Hip-hop Song of the Year, boss. Tayo na kahit yung lupay-pay ni Haring Manggi, silat ka dun, boss eh. Di rin namin alam, boss. Huwag mo sa amin itanong. Pero pag-usapang
P-pop, K-pop, di ba? Sa atin, sa Pinas, P-pop, Pinoy pop. Saludo, SB19. Pero hip-hop song of the year, putangin na boss, kung gulat na gulat ka, mas gulat na gulat ka na boss. Knowing na may Heb Abi, may Red Boys, may O-Side, tas hip-hop song of the year, boss, yung kanta mo, hindi rin namin alam, boss. Lupay-pay ni Haring Manggi, boss, silat ka rin dun kung hip-hopan eh. Pag sabi kasing hip-hopan, boss, gang-gang eh. Bali-bali mo yung balik. Di ba, boss? Gang-gang, boss. Boss, gang-gang yun. Hip-hop, boss, gang-gang. So, yun pala, kaya nagkaroon ng tensyon. Ngayon, ibig sabihin, no, hindi naman sa ano, ang lakas din ng dating ni Atok para pansinin siya ni Josh Cullen, no. So, totoo lang, parang lang tayo. Ibig sabihin, apektado si Josh sa bitaw ni Atok. And, siguro hindi lang si Atok yung napaparinggan niya ng ganyan. Kaya, pumutok yung tayo niya kay Atok. Kasi marami nang nagbati ko sa kanya. Even ako, nagulat naman talaga ako eh. Kasi, ang fanbase kasi niyan mga tol, don't get me wrong ha, ewan ko kung mga hip-hop ba fanbase niyan. So, dito, ayan. Ito galing sa Today's Hip-Hop. Sorry na mga boss, di mo naman sinabi na ganun pala requirements pagkakanta ng hip-hop at magra-rap. Maasim 50%. Geng-geng 30%, bastos bars 20%. What the fudge, man? Coming from Josh Cullen para kay Atok. So ito mga tol, matinding ribat din to para sa akin. Kasi, could you imagine no, na kailan ba nagkaroon ng requirements na dapat geng-geng ka? Wala naman sinabing maasim dapat, Cullen. Wala din naman sinabing bastos bars, Cullen. Saan mo nakuha yan na ganyan dapat yung requirements? Point lang dito is yung it's all about sa geng-geng. Pero, as para sa mga tol, 70% ang judging dito is tao yung magboboto and 30% is yung judge ng wish. So, ibig sabihin, kahit sabihin mong ayaw ng taga-wish, kung gusto ng mga tao, panalo pa rin to si Josh Cullen. Okay, siguro may hugot na rin si Josh para lang banatan to si Ato. So, ito na yung pinakabato ni Josh. Then, after nito, nabura. So, big shoutout sa yung dalawa. Kunin naman kaya natin yung opinion ng mga rap artists. Yan. Galing kay Supaply. Mag-rap ka muna bago ka makisali. Dami mo sabi sa mga rapper, wala naman kaming pakialam sa opinion mong singaw kesyo. Pinakamalupit, pinakaganto, pinakamaangas, pinakamatapang, kupal. Wag kami. Piniter mo lang naman makakaya mo. Hahanapin kita ng talagang bibili ng yabang mo, bullying pangit. Pinaringgan si Ato. Ato, pinaringgan ka dito, man. Pinaringgan si Ato. Pinaringgan dito si Ato. Promise yan. Kasi may pangit. Pag binanggit mo yung pangit, matik, underbay, yan. Kaya Ato. Yo mga pre, magre-react lang tayo ngayon sa bagong katmahan ni Ato. Panoorin natin. And the Wish Hip-Hop Song of the Year. Parang tawag ka nun, tinatawag ka na itong Bobs. Ato. Magturopa naman kayo nito. Bagong kaagnatan daw eh. Pag-usapan natin ng bagong kaagnatan ni Ato. Yo mga pre, magre-react lang tayo ngayon sa bagong katmahan ni Ato. Hindi mo, sakit doon, man. Ato versus TBC, ang ganda laban nito. Actually, laban na dati ito eh. Natin. Paano nangyari yun? Ay, hindi rin namin alam, boss. Hindi rin namin alam. Totoo lang itong mga pagkakamali ni Ato, no? Pwede siyang isalba ng simpleng Google search lang, no? Pag sinabi nating hip-hop, hindi lang siya gang-gang, no? Kasi subgenre lang ng hip-hop yung gangsta rap. Simpleng Google lang Ato, no? What is hip-hop? Makikita mo dyan, hip-hop is a cultural movement that combines music, art, and dance. Characterized by a strong beat, rhythmic sounds, and rapping. At pinakinggan ko naman yung kanta ni Josh Cullen, mga pre, at malinaw naman na nagra-rap yung tao doon. Ngayon ang tanong, agree ba ako na ito yung pinakamagandang hip-hop release na itong nakaraang taon? Sasabihin ko sa inyo, no, ako personally, hindi rin siya pasok sa preference ko. No? Para sa akin, mayroong napakaganda. Galing din ito eh, no? Ang smooth ni TPC, sumagot. Ang smooth. Para siyang kaya niyang itama yung mali, tapos kampihan yung hindi dapat. Pero,
may pinaka-opinion pa siya. Lupit ito, smooth gumalaw. Pwede itong attorney. Ang mga kanta sa hip-hop na nilabas ngayong taon na pwede nating itapat dito sa Get Right ni Josh Cullen. No? Pero para sa akin lang yun, pre. Hindi naman ako yung judges sa Wish Music Awards, and at the same time, meron silang criteria na pinagbabasihan kung paano sila magbibigay ng award. 30% ay magmumula sa boto ng fans at hindi naman natin maitatanggi na napakalakas ng fanbase ng SB19. Tapos yung other 70%, no, base sa preference lang siguro ng mga judges sa Wish. Actually, mga tol, no, pagka sinabi kasing TPC, isa to sa mga reactionist na napapanood ko before, no, kasi napatigil kasi din talaga ako. Ito, matagal na to. Napapanood ko na napakakalmadong tao, napaka-smooth mag-explain. At the same time, parang hindi siya naiinis, no? At isa sa pinakamagandang content na napanood ko dito, mga tol, yung pagkakaroon ng support context na tinatawag, no? Kumbaga sa Bible, hindi mo basta papaniwalaan yung sinasabi niya kung wala kang support context. Pero dito, mga tol, no, karamihan sa mga sinasabi niya may support context. So, aprobado, di ba? So, doon pa lang, kamusta ka na dito, ato? Parang gano'n. Ang point nyo lang dito, no, hindi man si Josh Cullen yung may pinakamagandang hip-hop release ngayong taon para sa akin, no, hindi man siya pasok sa preference ng karamihan. Hindi man tayo agree dito, no, hindi pa rin ibig sabihin nun, hindi na qualified yung kanta niyang Get Right para mapasama dito sa listahan ng mga pwedeng bigyan ng award na to. At kung hindi tayo agree doon sa resulta, hindi para atakihin yung artist na to, no? At hindi para magpakawala ng ignoranting statements na nagsasabi na, yo, hindi naman hip-hop yan, isang hip-hop gang, that's shit. What the fudge, man? Kamusta ka, Ato? Kinukul ka na ito ni TBC, no? Sasagot kaya si Ato? Ignorance, pre. Pwede tayo maglabas ng hinaing natin sa mga naging judges sa Wish, diba? Pero hindi natin maitatanggi na si Josh Cullen, naglabas siya ng hip-hop song, diba? Ginawa niya yung part niya, pasok siya sa category, na-nominate siya, tapos nanalo siya. Pwede kang mag-disagree doon, pero hindi para i-label natin na hindi pasok sa hip-hop yung isang tao dahil lang hindi siya pasok sa karaniwang alam natin o sa stereotypical hip-hop na nai-imagine natin sa tuwing binabanggit yung salita. At yun lang naman mga pre. Sheesh. Nice. Napakalinaw ng sinabi ni TPC, mga tol, no? Malinaw na malinaw yon at props sa'yo, sir. Gusto ko din magbasa ng mga ilan naman na komento galing mismo sa mga rap artists. Utoy mo, nagano pa sila, oh. Dito pa lang, panis na yun. Tandang-tanda ko parang panahon na... Diba, wag, copyright tayo dyan. Ito, Elvin Santos. Ayan. Shoutout kay, parang Yurido. Congrats, bro, Josh Cullen. Congrats niya lang. Pasokin natin. Mangyaring makisubmit lang po lahat ng sa inyo na umabot sa hip-hop. Pagpatak ng 12 cut-off na po tayo. Siya po yung tigalo, no? Okay, Moro Beats, nagsabit na po. Ayan, nagsabit na Moro Beats. Si Joel, eto si Joel. Kayo, hindi na kayo magugulat kung si Cash G magiging rapper of the year. Nakita nyo na naman kung gaano ako kabilis mag-spit ng mga word. Grabe, no? Eto pa si Joel, sumingit din, no? Bakit ganon, no? Eto bakit ganon? Nung pumutok si Cash G, Youngstown, parang hindi naman nagulo yung hip-hop. Parang natawa, na-appreciate, something like that. Yun nga yung mga nanggagaros. Kumbaga comedy yun eh. So sila yung parang nanggagaros for entertainment purposes. Bakit si Josh Cullen, na kung saan nag-effort, na kung saan nagbigay ng respeto at itinanghal bilang hip-hop of the year, parang kababuyan tingnan para sa atin. Ewan ko lang, don't get me wrong, pero yun lang yung napansin ko. Kaya siguro minsan yung iba, mga rapper naman talaga, mas pinipili lang na maging garos. Kasi nung seryoso ako, hindi nyo ako pinansin eh. Nung nanggaros ako, pinansin nyo ako. Diba, parang ganun. What the fudge, man? Ayon kay Kuya Delo, isa sa mga rap artist na talaga na mga may karapatan din magsalita. Nagmamaktol kayo dahil sa palagay nyo, hindi hip-hop yung nanalo. Pero pag naglalabas ng kanta yung mga solidong hip-hop, di nyo naman sineshare. What the fudge? Alam nyo bang higit pa sa nakakuha ng award yung pakiramdam namin kapag may nag-share ng kanta namin, kahit sino pa yan. Meaning to say, mga tol, ganun mag-appreciate or maka-appreciate ang mga rap artists dito sa hip-hop. Ngayon, big deal pa rin ba sa inyo ang hip-hop awards? So, by the way, mga tol, yun lang naman ang ating pinag-usapan natin dito. Sobrang haba, pero I just tried to cut this. Sobrang solid ng content natin for today's video. Kaya sa mga hip-hop dyan, malawak to. Kaya dapat intindihan tayo. Right? Knock Papatok. Peace out.